po uli batean pagkatapos po ng ating topic. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bakit po trending ito si Cara David. Si BP Sara po sumagot na rito sa bintang na kung ano-ano tungkol ko rito kay Madriaga. At syempre, ang pinaka mainit na balita ngayon, sinampahan na po ng kaso, plunder at iba pa, itong si Ralph Recto. Ayan. So matagal na po natin pinananawagan yan na lumabag sa batas si Recto ay karapat dapat naman sigurong makasuhan. Ito na po yung kagustuhan natin na makasuhan po si Recto. Ayan na po, tila matutupad na. Hindi pala matutupad, natupad na po yung ating panalangin na kasuhan na si Recto. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Selfie ng driver. Blurred ba tayo? Ano ba yung blurred yung selfie ng driver? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin siguro itong bakit trending na naman si Cara David. Kung mapapansin nyo po, nag-trending po yung kanyang birthday wish sa kanyang 52nd birthday. Ang sabi ni Cara David, mamatay na sana lahat ng korap. Tapos po ngayon, sunod-sunod po na may mga namamatay. Kayo na po bahalang magsabi kung korap sila o hindi. Pero malamang. Sunod-sunod po yung pagkamatay ni Enrile, ni Cabral, ngayon naman po si Acop. Okay, sabi po ng marami, sana all. Sana all po ng mga binanggit ni Cara David. Sana po yung sumpa, no? Yan, naniniwala tayo dyan, yung mga sumpa-sumpa eh. Bakit po? Bakit po sa tingin natin, sa kabila po ng mga, may mga, alam nyo po dati, ang mga Pilipino, masyado po tayong magalang sa mga nasawi, di ba? Sabi nga natin, kahit na gaano kasalbahe, yun pong namatay, once na namatay po yan, yung kaugaliang Pilipino, ay panay ano po, no? Panay papuri yung maririnig nyo na parang ang buti-buti ng tao. Pero alam nyo po, sa katotohanan lang, ngayon lang po natin nakita na tila wala na pong talab yung ganyan sa Pilipinas, no? Mas maraming natutuwa, mas marami po yung nagpapasalamat. Alam niyo po kung bakit? Kasi po wala po tayong makamit parang sa gobyerno po natin ngayon, sa tinatakbo po ng ating pamamahala ng ating nakaupo sa Malacanang. Parang at sa hustisya po, parang wala tayong makakamit, no, na hustisya dito po sa mga itinalaga para magbigay po sa atin ng mga ng hustisya, no? Yung mga magnanakaw po dito po sa Pilipinas ay mapanagot, mukhang wala po tayong aasahan sa mga batas ng tao. Kaya po, idinadaan na lang natin sa panalangin. Yan yung sinasabi natin. Bakit to si Cara David? Natutuwa tayo. Kasi for the first time po nangyari yan, very vocal pa rin po yung mga tao na
ang nagsasabi, meron nga rito, no? Oh, basahin ko lang tong isa sa mga nag-post. If you think people laughing at Akop's death is bad, imagine what people will say when it's ahem. Okay, people will probably be celebrating on the streets when they swear in the next president. So, hindi na po tayo nahihiya na natutuwa tayo. Bagamat hindi po ugaling Pilipino yan, sa totoo lang po. Kaya lang kasi naisip ng mga Pilipino, hanggang panalangin na lang tayo di ba? Hanggang panalangin na lang yung kakayahan natin dahil parang wala tayong inaasahan sa mga itinalaga nating mga leader Hindi tayo makakakuha ng katarungan sa mga magnanakaw. Sa dami po ng mga nasawi dahil po dyan sa kapabayaan o dahil po dyan mismo sa mga flood control project is either hindi nila ginawa o palpak yung pagkakagawa kaya napakarami po ng mga buhay na nasawi. Hindi na po to simpleng pera lang ang pinag-uusapan, no? Buhay na po ng mga Pilipino to. Tapos nakikita natin sa isang banda yung mga tagapagtanggol ng mga magnanakaw, no? Tapos kung sino pa po yung mga tagapagtanggol ng mga magnanakaw, hindi po napaparusahan. Kaya sa tingin ko, kaya nagte-trending to si Cara David, yung kasiyahan po natin, for the first time po, may mga namamatay na natutuwa tayo. Hindi naman ako personal na natutuwa kasi ang pangit talagang isipin pero tao lang tayo, 'di ba? Na wala tayong makuhang katarungan dito sa gobyerno. Parang yung ipinalangin ng mga tao kasi sinuportahan natin yung panalangin ni Cara David o tawagin na nating sumpa. Isinumpa sila ni Cara David na sana yung mga mandurugas, lahat ng korap ay magkandamatay ng lahat para gumanda naman ang Pilipinas. Ako po, nananalangin din ako ng ganun. Kung hindi po makuha sa batas ng tao, makuha sana kayo sa batas ng ano mang itawag ninyo. Batas ng demonyo, batas ng kalangitan, batas ng mga puwersang mga nag-uumpugan. Ayan. Nauso rin po. Baka maging ano po yan. Mag-ingat tayo dyan sa Cannon Road na yan. Baka may mga nababalisa, biglang may tumambay dyan. Okay. Ito lang po, no? Balikan ko lang ng konti si Cabral. Ano't ano man po yung nangyari kay Cabral, sa totoo lang po, kung ikaw ay meron driver / bodyguard na katulad ng driver ni Cabral, walang no, walang puwang yung mga ganyang driver at yung kumbaga, kung kamag-anak ba nila yung driver niya o kung ano pa man, kawawa yung binabantayan nyo sa inyo. Ngayon lang po ako nakakita na balisa na yung tao dahil sa dami ng problema. Ngayon, bigla nag-iimportante na si Cabral, di ba? Bigla nag-iimportante na si Cabral dahil ang dami daw alam. Nung wala na po sa pwesto si Cabral, biglang ang dami niya ng alam. Pero nung buhay na buhay pa po, wala na sa pwesto, wala na pala sa kalupaan. Pero nung buhay na buhay pa po, hindi po nila imbestigahan ng maayos. Kaya talagang yung mga investigative body, tinayo lang po yan, panlito lang Yung mga ICI na yan, at iba't ibang napakarami pong nag-iimbestiga, ay tinayo po yan para ilihis, no? Para iligtas o yung mga tunay na mga magnanakaw. Okay, pasensya na po yung mga naaasiwaan
sa mga nagdidiwang po ngayon na may mga namatay na sunod-sunod, yun na nga po ang pwede natin ikatwiran. Hindi nyo po masisisi yung mamamayang Pilipino. Baka ito na lang yung pag-asa natin. Sa katunayan, ito po, majority ng mga Pilipino na nanalangin na sana may ma-overdose. Kung sino man yan, kilala nyo, kilala nyo na, kilala nyo na yung ipinapanalangin na sana ma-overdose. Okay, punta na po tayo rito sa kasagutan ng ating BP Sara. Dito po sa kay Madriaga. No? Basahin po natin yung sagot na ito ng ating pangalawang Pangulo. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Alam po ninyo, ito po, biglang kinabahan sila kasi tila kinukumpirma ni BP Sara ngayon lahat ng ikinatatakot ng mga kalaban niya. Mamaya po, madadaanan natin yan. Ito po ang official statement ni BP Sara. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Alam niyo po, madali lang pong patunayan yan eh. Kung talaga po si BP Sara ay nakipag-usap, dumalaw doon po sa BJMP kay Madriaga, ang dali pong patunayan yan. Lalo na po kung gustong-gusto nyo siraan. Alam niyo po ba? Video lang po. Imposibleng wala kayong CCTV dyan na si BP Sara. Yung lumipad nga si BP Sara, ipapagamot yung nanay. Ha? Kahit bawal yung ginawa ninyo, nilabas ninyo yung video ni BP Sara sa airport. Oh. Ito pa kaya na kausap niya yung isang PDL dyan sa BJMP. Kaya napaka-imposible po talaga yung sinasabi na meron talagang yung pinupuntahan para si BP. At bakit? Ito po at bakit po si BP Sara mismo yung makikipag-usap dito? Grabe na. Vice President ng Pilipinas talagang pupuntahan sa BJMP. Hindi ako makapaniwala eh. No? Ang hirap pong paniwalaan na yung wala bang tauhan yan? Kung yan po ay sinasabi ninyo na parang umaastang kriminal, ganyan po ba kababa yung kriminal na yung pinaka-big boss siya mismo yung kakausap dun sa imposible. Okay, tuloy po natin. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegation and merely show that he was present as part of election campaign group. Thank you very much po kay Lovelyn Shibukawa na nagbigay po sa atin ng 320 pesos na pangkape. Maraming salamat Ma'am Lovelyn Shibukawa sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, tuloy po natin. So ito po, bahagi po siya ng, alam nyo po marami pong sumuporta kay BP Sara. At that time, kung ikaw ay bahagi ng grupo na nangampanya kay BP Sara, malamang imbitado ka, makakuha ka ng imbitasyon. Hindi po ibig sabihin, katunayan, isa lang po yung picture na pinapakita ni Madriaga eh. Di po ba? Kung talagang close kayo ni BP Sara, sangkatutak po na picture. Ito lang po
pag mga kakampi po ni BBM ang sinabihan na may picture, halimbawa po, si Ping Lacson, natatandaan ko, may picture sila ni Diskaya. Pwede sila mag-deny. Naki-picture lang sa akin yan. Di ba? Alam niyo po, may picture din po ako ni BP Sara. Pero hindi po ibig sabihin nun nakakilala man lang ako ni BP Sara. Na-tsempohan ko po, naroon ako sa Davao. Yan din po, panunumpa ni BP Sara, yung kinabukasan na. Kinabukasan na tumambay po siya. May ginawa po siya punta po siya ng City Hall. Paglabas niya po ng City Hall, ang dami pong gusto magpa-picture sa kanya. Pinapila lang po kami. Pipila ka lang. Magkakaroon ka na ng picture kay BP Sara. Kakilala ka man, hindi ka kakilala. Basta na-tsempuhan mo ron si BP Sara, gusto niyo magpa-picture. Pipila lang po. Para lang maayos kasi dudumugin siya eh. Mahaba po pila, matyaga po si BP Sara. Hindi ko nga naisip yung sumunod sa akin, na vlogger eh. Nagpa-video pa na tapos sinabi niya pa na yung channel niya na batiin siya ni BP Sara. Please support, ganun. Channel, ganun. Kung naisip ko yun eh, masaya na ako na magpa-picture. Hindi po ibig sabihin na may picture ka po ni BP Sara, ay very close na kayo. Ako nga, pumila lang, nagka-picture kay BP Sara eh. Kayo naman, no? Buti sana kung sangkatutak, iba't ibang okasyon. Isa lang po yung picture ni Madriaga sa nakasama si BP Sara eh. Di ba naka-live ako noon? Naka-live ako noong nagpa-picture kami kay BP Sara. Pwede po yun, mahaba lang po ang pila. Tsatsagain mo lang. Tapos sasabihin nyo na yun na yung ebidensya nyo. Tuloy natin. Mr. Madriaga has offered no proof. Bakit po nakabarong, di ba? At saka sa panunumpa, bakit nakabarong? Opo, talaga pong ano yun. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan sa ano na yan? Sa okasyon? May protocol po yun. Dahil yan po ay dissenting. Kung gusto mong umattend dun, kinakailangan meron pong dress code yun. Protocol. May dress code po. Kinakailangan nakabarong ka. Hindi po ubra na hindi ka nakabarong tapos doon ka hilera doon sa sa mga nakabarong. Alam na po nila yan na kinakailangan nakabarong, dress code po yan. Wala pong yun, porket nakabarong sabihin nyo na hindi ko po minamalit. Maaring may ugnayan siya, hindi ko po alam. Nangampanya sila, grupo sila na nangampanya. Pwede naman po yun eh. Ibig nyo sabihin, kahit po sa mga kriminal, meron pong pro Duterte dyan. Ibig sabihin, may ugnayan sila kay Duterte. Tignan nyo nga si Regine Marigon, no? Meron siyang picture kay Attorney Vic, kay Attorney Glenn. Hindi naman sila close. Opo, hindi po pwede. Panunumpa yun. Lahat doon nakabarong. Formal kayo doon. Kaming mga vlogger, siyempre kung saan-saan ka lang kukuha, magbibideo, hindi ka naman kasama, hindi ka naman nakaupo doon. Naroon po ako kaya lang nasa Ledgile. Gedli lang, Gedli. Okay, tuloy po natin. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations.
Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mas malala pa po yung 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 akusasyon sa mga Mary Grace Piatos eh. Yan pinagmamalaki po ng mga makaakop na si Akop daw po yung naglantad ng Mary Grace Piatos. Alam mo, edukadong tao yan si nag-aral ng abogasya, si Akop. Alam niya po, at saka siya po ay pulis. Alam niya po na yun na nga eh, di ba? Bakit hindi tayo kung hindi ko na kasi natandaan kung kanino nagmula yung Mary Grace Piatos. Buti pinaalala nyo kay Akop pala yan. Yun na nga po eh. Biruin mo, dati kang general ba si Akop? Naging general ba? Dati kang general? Tapos hindi mo alam yung confidential? Ibig sabihin, 'di ba, kung pinagbintangan mo siya na Mary Grace Piatos, alam mong walang mali sa confidential fund ni BP Sara dahil ikaw po ay may confidential fund. Sanay po kayo sa confidential fund. Okay. Eto si Madriaga, wala ni isang dokumento o kahit na anong pruweba ng kanyang binibintang o kahit na isang tao na nagko-corroborate sa kanya. Wala. Basta bintang lang. At ang bintang, putya, kala mo anong tawag dito? Akala mo itong si Madriaga talagang lahat na ng krimen yata na binintang kay BP Sara, kasama siya eh. Okay. Kahit na po kaingay, gaano kaingay yung aligasyon nyo, normal lang po yan, nasiraan nyo si BP Sara. Eto po, kakabahan na naman tong mga tukmol na to. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Yan lang po yung desperado lang po na baka ma-release siya. He is now disseminating false statement to a government authorities as part of concerted effort to obstruct and undermine. Makinig kayo, kapit kayo to undermine my possible candidacy for president. Yari talaga kayo. 'Di ba? Yan naman talaga eh, 'di ba? Ginagamit nyo lang si Madriaga para masira yung posibleng pagtakbo ni BP Sara. Hindi niya po sinasabi ngayon na hindi siya tatakbo. Yung posibleng kandidacy niya sa pag-presidency. Wala na pong atrasan to. BP Sara, hindi ka na namin kukumbinsihin. Siguro by this time, kumbinsido ka na sa sarili mo. No? Vice President ka nga. Vice President ka pa nga. Kung tutusin, pangalawa ka sa pinakamataas na tungkulin ng pangalawa ka sa pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. Nagagawa pa sa pamilya mo yan. Yung ginagawa nila sa pamilya mo, particular kay Tatay Digong, nagagawa pa nila yan, ikaw ang supposedly pangalawa sa pinakamakapangyarihan tao. Ano pa kaya ang pwede nilang gawin sa inyo kung hindi ka tatakbo? Na-realize na ni BP Sara yan sa isang interview nun eh. Sinabi niya rin eh, ano kaya kung mayor ang tinakbo ko? Di lalo na. Correct. Lalo na talagang, imaginein mo, vice president ka pa, nagawa pa sa tatay mo yan. Kung hindi ka tumakbong vice president, halimbawa, mayor ang tinakbuhan mo. Ano na? Ano na mangyari sa pamilya nyo?
Okay. Kaya ano lang po natin, no? Wag na po kayong magtaka kung bakit na ganyan na attitude. Sabihin nyo na nakasamaan na ng ugali. Kasamaan na ng ugali ang inaasal ng mga maraming mga Duterte supporter. Pero sa totoo lang po, wala kaming maasahan kasi nakatarungan eh. Mula po nang pinakulong nyo si Tatay Digong, ang hirap na pong umasa ng makakakamit kami ng katarungan dito sa gobyerno na to. Nakakainggit, no? Yung ibang bansa, sana may pagpapahalaga din sa atin yung mga taga-ibang bansa, no? Nakakainggit po sila kung paano po nila ipagtanggol yung kanilang mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga citizen nila, no? Very willing yung US na yung ICC wasakin, bigyan ng sanction dahil lang sa pagtatanggol sa kanilang mga mamamayan. Simpleng mamamayan, ha? Yung mga sundalo na nakapag-commit di umano ng krimen, war crimes, diyan sa Palestine. O yung kaibigan lang nila, si Netanyahu ng Israel. Grabe kung ipagtanggol ng US. Ang sarap, no? Dito sa atin, putya, wala pang warrant of arrest si Bato. Tinutugis na. Ano sabi ni Donald Trump? Sabi ni Donald Trump, di ba? Pangangalagaan nila yung soberenya ng bansa nila. Wala yung ICC na yan sa amin. Hindi namin kinikilala na yung ICC, yung claim ng ICC na may jurisdiction siya sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganun. O, ito pa po ang sinabi ni Donald Trump. Wala nga, hindi nga elected yung mga yan. Imagine niyo yung mga kaya po ini-elect yung mga tao para magkaroon po ng, di ba, mandate. Ha? Saan kumukuha ng mandate yung ICC na yan? Sino nag-elect dyan? Ni hindi elected official yung mga yan. Hindi galing sa tao yung kanilang mandate. Ang masakit pa niyan, kung galing pa sa donasyon ang mandate nila. Kung sino magdodonasyon ng malaki, yun ang papaboran nila. Saan ka nakakita? No? Pinag-test nila si Tatay Digong. Hindi po test na na literal, yung fill in the blanks, yung multiple choice. Hindi po ganun test. Yung test po para sukatin kung si Tatay Digong ba ay pwede pang tumayo sa trial. Kaya niya pa bang isabak siya sa trial? Kasi advance na yung edad ni Tatay Digong. Mobility niya, hindi na nga halos makalakad. Saksi kami dyan. Nasasaksihan namin yan na halos hindi na makapaglakad si Tatay Digong. Kung todo alalay na. May problema na po siya. Mabagal na po siya mag-isip. Aminin na po natin yan. Pinag-test para sukatin. Alam niyo po kung ano sinabi nitong lintik na ICC na to? Pinipeke daw ni Tatay Digong para palabasin na hindi niya na kayang mag-trial. Paano nyo nalaman na pinipeke? Puki ng mga hayop kayo sa ICC. Alam mo, US, wag naman isang tira lang ng missile dyan, yung malapit lang. Wag naman, baka tamaan si Tatay Digong. Total, uso naman yung missile ngayon. Tirahin nyo lang na isang missile yan kahit sa gate lang. Para mataplaugan.
Putya, sarili na ninyo. Yung nagtetest, medical team nyo na. Tapos ang resulta, sasabihin nyo, si Tatay Digong pinipeke niya yung kanyang utak. Sana nga, talagang may kakayahan pa mag-isip si Tatay Digong. Kasi pag nag-trial yan na matalino pa, yung normal pang pag-iisip, mapapahiya kayo lalo sa ano. Mapapahiya lang kayo. O, bakit hindi po nyo usigin si Dilima? O, sabi nga rito ng ating isa sa mga viewers natin. Si Dilima umamin na siya dumadalaw kay Madriaga. Bakit walang umuusig kay Dilima? Okay, punta na po tayo rito. Shelo Magno, makinig ka. Di ba naghamon ka? Nung tinanong kasi si Shelo Magno, ay may termino dyan si Rigoberto Tiglao eh. Intellectual dishonesty yung ginagawa mo, Shelo Magno. Matalino ka. Kayo ni Auntie Claire, matalino kayo. Pero napaka-dishonest nyo. Ang problema pa sa kanila, akala mo, kaya nilang paikutin mga tao. Oh, tinanong si Shelo Magno, bakit si BP Sara lang dinidemanda nyo? Sabi ni, di kayo naman magdemanda sa iba. Para lahat masaya tayo, magdemanda tayo lahat. Utot mo. Kaya mo dinidemanda si BP Sara, alam mong walang jurisdiction yung ombudsman. Ang kaya lang ng ombudsman ngayon mag-imbestiga para yung resulta ng investigasyon magamit ninyo for impeachment. Wala kayong ebidensya, nagsampa kayo ng reklamo para puwersahin. Kaya tuwan-tuwa si Palsis di ba? Sabi pa ni Palsis, kinikilig ako. Kinikilig. Putya. Dahil wala na raw yung ombudsman daw, dapat daw i-open na yung mga bank account ni BP Sara dahil dalawa na yung nagsasampa ng reklamo. Si Madriaga tsaka to sila yung grupo ng adik na pare tsaka si Shelo Magno. Ang question sa iyo, Shelo Magno, bakit hindi mo idemanda yung mga taong magnanakaw? Yung totoong magnanakaw. Oh, ang gusto nyo lang kasi ma-impeach si BP Sara for impeachment purpose. Yan lang po yan. Alam po nila na hindi po pwedeng matanggal sa pwesto si BP Sara sa pamamagitan ng pagkakaso. Kaya nga may impeachment eh. Kaya nga siya impeachable eh. Ang pwede lang po na sampa na kaso sa kanya, yung mga magbabayad lang, magsusoli lang ng pera, danyos. Pero yung kriminal, hindi po pwede. Hindi po siya pwedeng sampahan ng kaso. Binibendalon nyo na naman eh. Hindi naman namin sinabing sinampahan namin ng kaso. Pinaiimbestigahan lang namin. O kita nyo, kitang-kita po. Ano ebidensya nyo para kasuhan? Bakit hindi nyo idirekta sa impeachment? Kasi wala silang ebidensya. Gusto nila yung ombudsman ang maghanap para sa kanila ng ebidensya. Nakakahiya kayo. Lalo ka na, Shelo Magno. May itsura ka pa naman. UP professor ka pa naman. Okay niya sila Palsis. Panabla ng mga pagmumukha niyan. Ikaw, tignan mo nga oh. May mga nagkakakarash pa sa'yo ng mga thunders. Sinira mo. O eto, Shelo Magno, sabi mo, bakit hindi nyo yakagin yung mga Duterte? Ito na po. Nagsampa po ng... Ito ang tunay na pagsasampa ng kaso. Ha? Shelo Magno. Ito po. Dating DOF Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma
inireklamo ng plunder, graft, malversation at grave misconduct sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng illegal na paglilipat ng 60 billion excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa grupong Save the Philippines Coalition, basehan ng kanilang reklamo ang desisyon ng Korte Suprema nitong Disyembre 5 na ibalik sa PhilHealth ang narimit na 60 billion sa pamahalaan dahil labag sa batas ang paglilipat nito. Ito yung matagal ko na pong iniintay na kasuhan si Recto. Bakit po? Sinabi na nga po ng Supreme Court na labag sa batas yung ginawa nila Recto. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Ayan. Sinampahan na po ng kaso. Cielo Magno, yan ang magsampa ng kaso. May basehan yung ikinakaso. May ebidensya. Ikaw, panay kayo optics eh. Alam niyo po ba, may isang truck po ba? Wala po. Yun lang ang hawak nila mga papel. Manipis lang. Cielo Magno, pwede ka magsampa ng reklamo ng manipis. Ang kapal ng mga kokong banyo eh. Ang kasing kapal ng mukha ninyo nung paring adik. Kung gaano kakapal yung mga kokong ban dinala ninyo, ganun kakapal ang mukha nyo nung adik na pari. Ang daming totoong magnanakaw. Ang sinampahan ninyo ng kaso si BP Sara. Alam naman nilang hindi pwedeng litisin si BP Sara. O bakit sila nagsampa? Para maghanap lang ng ebidensya. Kasi kung may ebidensya yan isasampa nila sa impeachment. Wala ngang ebidensya, panay chismis eh. Okay. Sa totoo lang po, congratulations po dito sa koalisyon na to na Save the Philippines Coalition. Alam ko po marami rito pro Duterte. Hindi sila sikat pero mga maka-Duterte ang mga yan. Teka muna, baka i-deny nila. Basta tayo naniniwala sa inyo. Tama yan. Kung may dapat ireklamo, dapat meron kang ebidensya. Yan po, ano ang ebidensya nila? Yung Supreme Court, yung pong sinabi ng Supreme Court na labag sa batas yung ginawa nila. Tignan nyo po ang linaw, di ba? Bakit pinasosole yung 60 billion? Kasi labag sa batas. Kung labag sa batas, may taong lumabag sa batas. Demanda nyo, labag sa batas yung ginawa. Alangan namang ang lumabag sa batas yung pera, yung si 60 billion. May tao po na nag-utos nun. Sino yung nag-utos nun? Si Recto. Sino yung pumayag na ibigay sa kanya? Yung presidente ng PhilHealth. Kaya tama po yun. Dahil labag sa batas yung ginawa nila, ibig sabihin, dapat may managot sa batas. Yung si Recto tsaka si Ledesma. Kaya natutuwa po tayo na ganyan. Ngayon, harap-harapan yan malinaw yung sinabi ng Supreme Court. Lumabag sa batas, kaya pinasosoli. Kung may paglabag, may lumabag. Yan, si Recto nga tsaka si Ledesma, yung sa buwatan nila. Yung isa, inutusan na magsoli, yung isa naman nagsoli. Parehong mali. Hindi po pwedeng sampahan ng kaso si BBM eh. Hindi naman tayo dilawan eh. Di ba? Belica, BBM is afraid of impeachment if we will not give sa Congress, sa House of Representatives.
Uto-uto kasi, yung mga senador natin, uto-uto. Uto-uto sa Kongreso. Oh, mga Tulfo brothers, Erwin Tulfo. Oh, bakit kayong mga dilawa, eto mga dilawan, kakamping at mga loyalista? Bakit ganun na lang yung pag-atake nyo kay